Deadpool ang isang 56 anyos na lalaking residente ng barangay Niyugan, bayan ng Jaén, Nueva Ecija, matapos umanong mahulog sa ginagawang drainage project ng DPWH sa barangay Sapang noong September 21, 2025. Kinilala ang biktima na si Reynaldo De Leon na agad namang isinugod sa ospital ngunit binawian din ng buhay makalipas ang ilang araw dahil daw sa bali sa liig. Sa Facebook Live ni Jaén Mayor Sylvester Attorney Austria, ikinuwento niya na natuklasan niya na walang construction permit at dokumento ang proyekto bago ito sinimulan. May budget daw itong 100 million pesos, 96 million pesos ang nabid at sinimulan noong Marso 6 ngunit itinigil ang pagtatrabaho doon noong Hunyo 2. Bagamat iniulat ng DPWH na 62% na ang nagawa, nakita ng Municipal Engineering na 30 to 35% pa lamang ang accomplishment o natatapos sa proyekto. Sa kanyang inspeksyon, binatikos ni Austria ang kawalan ng precautionary measures at nakatiwangwang na mga hukay na tanging tali lang ang harang. Noong Setyembre 25, humarap sa alkalde ang mga kinatawan ng DPWH at humingi ng paumanhin. Nangakong tutulong sa pamilya ng biktima at inilahad ang program of works. Inamin din nilang dapat kumuha ng permit ang contractor ngunit wala itong naisumiti sa LGU. Dahil dito, ipinahinto muna ni Mayor Austria ang proyekto hanggang makumpleto ang kaukulang permit at masuri ang specifications, samantala nananawagan ang pamilya ng biktima na tapusin at ayusin ang proyekto upang maiwasan ang karagdagang trahedya. Maituturing na isang makasaysayang tagumpay ang naitala para sa lungsod ng Cabanatuan at sa buong bansa matapos koronahan si Miss Jamaica Chester Teodoro bilang Miss Tourism Ambassador World 2025 sa isang prestiyosong international na patimpalak na ginanap kamakailan. Bukod sa corona, naiuwi rin ni Teodoro ang mga espesyal na parangal na Best in National Costume, Best in Evening Gown at ang People's Choice Award. Patunay ng kanyang kahusayan sa pagdadala ng sarili at ng kulturang Pilipino sa entablado ng mundo. Sa kanyang inspiradong pagsasalita at mapanghikayat na presensya, ipinamalas ni Teodoro ang matinding determinasyon, disiplina at pagmamahal sa bayan. Bunga nito ay ang pagkakamit ng pinakamataas na pagkilala sa naturang pandaigdigang kompetisyon, kung saan kinatawan niya ang Pilipinas laban sa mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Ipinagmamalaking pahayag ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara na hindi matatawaran ang sakripisyo, determinasyon at galing na ipinamalas ni Teodoro na nagbunga ng isang napakalaking karangalan, hindi lamang para sa kanyang sarili at pamilya kundi para sa buong Cabanatuan at sa ating bansa. Maliban sa kanyang ganda at talino, pinuri rin si Teodoro sa kanyang pambihirang talento sa pagpapakilala ng kultura ng Pilipinas sa pamagitan ng kanyang kasuotan at sagot sa mga katanungan, kung saan pinagtibay niya ang kahalagahan ng turismo bilang daan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga bansa. Ang tagumpay ni Miss Jamaica Chester Teodoro ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga Cabanatueño, kundi sa lahat ng Pilipino, isang paalala na sa disiplina, tiyaga at pagmamahal sa bayan, walang imposible. Patuloy ang ginagawang deliberasyon sa plenaryo ng mababang kapulungan para sa panukalang 2026 national budget, kung saan aktibong kalahok ang mga kinatawan upang matiyak ang maayos at makatarungang paglalaan ng pondo sa iba't ibang sektor. Sa gitna ng abalang talakayan, isang makabuluhang pagbisita ang isinagawa kamakailan
nina Dr. Rodora Hugo ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST. Kaugnay nito, ibinahagi ng isang mambabatas ang kanyang pagsusulong ng House Bill No. 02758, isa sa kanyang unang 24 na panukalang batas na layuning palawakin at iangat ang NEUST bilang isang ganap na state university. Ayon kay Nueva Ecija 3rd District Representative Julio Cesar J. Vergara, ang nasabing panukala ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Nueva Ecija at Karatig Lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mataas na antas ng otonomiya, pondo at akademikong programa sa NEUST. Ani Kong J, matapos ang budget deliberation, layunin niyang ito ay matalakay at makapasa sa House Committee on Higher and Technical Education na nagpapakita ng kanyang determinasyong maisulong ang interes ng sektor ng edukasyon. Ang NEUST na kasalukuyang isa sa mga pangunahing institusyong pang-edukasyon sa gitnang Luzon ay inaasahang lalong mapalalakas ang kakayahan nito makapagbigay ng dekalidad at abot kayang edukasyon kung maisasabatas ang panukala. Ang pagsabay ng deliberasyon ng pambansang budget at pagsusulong ng mga makabuluhang panukalang batas ay patunay ng patuloy na pagkilos ng mga lingkod bayan para sa kapakanan ng mamamayan sa iba't ibang larangan.